This is the slimmest smartphone in the world na pang gaming. Tapos guys, durable pa. Welcome to the full review of the Infinix Hot 50 Pro Plus. So kung hindi nyo pa to nakita, well definitely you're missing out. Eto lang naman kasi yung pinakabago and pinakasulit na Infinix na pwede nyo mabili ngayong 2024. And sasabihin ko sa inyo lahat ngayon kung bakit. Kaya naman tara, simulan natin to in 3, 2, 1, let's go! Hey, what's up guys? I'm JP and this is JTN TV. Now, let's start with the build quality. Unang-una na pinagmamalaki talaga ng Infinix dito guys is napaka-thin na 6.8mm na side netong phone na to. As of now, this is the slimmest gaming smartphone available in the world. Diba? Ang lupet. In the world? Yes, in the world. Pinakita ko na to dati pero guys, kumpletong-kumpleto to pagdating sa kanyang mga buttons and ports. Except na lang sa 3.5mm port. Which is para sa akin hindi naman siya masyadong big deal since hindi na ako gumagamit ng wired. Pero kapag gumagamit ka ng wired guys, medyo apektado ka doon. Now, the good news is, even though napaka-thin itong phone ito, supported pa rin siya ng 2 SIM card plus 1 SD card. O diba, kahit na meron siyang 256GB, expandable pa rin siya. Also, it's got dual speaker na supported ng JBL. Makikita nyo naman yan dito sa kanyang top na may nakasulat na Sound by JBL. Oops, baka maka-copyright. Kung napansin nyo naman guys, ang lakas and ang ganda ng speaker nitong phone na to. Pero, don't expect too much. Hindi naman to mamahaling smartphone. Ang kinagandaan lang nito is, it's probably one of the best, especially at this price point. Minsan ka lang makakakita na isang smartphone below 10K na supported na ng JBL. Tapos mapapatanong ka, paano naging malakas yung speaker and paano nila nilagay dito since napakanipis lang naman itong phone na to. Para na siyang kutsilyo. But the good thing is, kahit na ang nipis niya, meron pa rin siyang curve size. That is why hindi po siya masakit hawakan. In fact, napaka-comfy and napakadali niyang hawakan since ang gaan din niya with its 162 grams. Bakit? Dahil guys, pagdating dito sa kanyang build quality, ang phone ito ay merong glass front, plastic back, and plastic frame. So, plastic siya. That is why medyo magaan. Now, kung makikita nyo naman yung aesthetic and design nitong phone ito, 10 out of 10 talaga siya. Number 1, because napaka-unique na niya. Hindi na siya gumagaya sa iPhone design o di ka naman yung nakakasawa na circular design dito sa kanyang mga camera. And para sa akin guys, plus 1 talaga para sa akin yun. And kung sa picture nyo siya titingnan, hindi siya masyadong maganda. But in person, ang premium talaga nitong Infinix Hot 50 Pro Plus. That is why guys, kung gusto nyo na isang napaka-premium na smartphone tapos durable, totoo ba yun? Well guys, legit yan. Tutulungan kitang magsumbong sa Infinix kapag nabasag yung phone mo sa isang bagsak na hindi naman ganun kataas. Ang galing! Ang galing! Dahil guys, eto ay drop resistant na rin. O diba? Perfect na! May kulang pa ba? Meron pa! Eto guys ay meron din ng IP54 water and dust resistant. Wow! Grabe naman yon. So in short, pwede na tong mabasa ng ulan, mga talsik ng tubig, habang naglalaba, naghuhugas ng plato, and things like that. So protected na siya against water, durable pa siya. Tapos, ang nipis. Again, it's time to stop! doon na naman tayo sa ang nipis niya. Ay, naku. Grabe na talaga to. Hindi ko na alam kung saan magpo-focus dito dahil nga, ang nipis niya. Help! Ang sa akin lang talaga dito guys is that pagdating sa kanyang build quality, this is probably the best phone that you can get below 10K. Legit maganda. Napaka-premium talaga ng kanyang dating. Now, let's talk about the display. So, etong phone na to guys ay meron ng 6.78-inch AMOLED display with 1080p Full HD Plus resolution, always on display, and 120Hz refresh rate. Plus, curved na po siya. Yes guys, just look at that. Dahan-dahanin natin. Kung ikaw yung tao na ayaw sa mga malalaking bezel, well definitely, this is for you guys. Ang nagustuhan ko pa rito is that in its box, kung nakita nyo na yung unboxing ko, meron siyang kasamang tempered glass na curved din. So, hindi mo na problema yon. Also, kung hindi mo naman ikakabit yung kanyang tempered glass, guys, don't worry too much. Dahil nga, this phone has Corning Gorilla Glass. So, it means na matibay rin yung mismong display na tong phone na to. Wow! Paano nagagawa ng Infinix to? Curved na, AMOLED pa, 120Hz tapos Corning Gorilla Glass? Wow! Hot new! Huh? New hot pala.
So guys, in short, kapag gusto mo talaga yung curved na AMOLED display, well definitely, eto na talaga yung hanap mo, especially kapag gusto mo yung budget lang. Hindi naman kasi ito mahal guys. Below 9,000 pesos lang to. Also, kung hindi nyo napansin kanina, wala po siyang fingerprint scanner sa kanyang mga side. Dahil nga, andito na siya sa mismong display. So, in-display fingerprint scanner na etong si Infinix Hot 50 Pro Plus. Wow! What? Perfect! Kung gusto mo magkaroon ng isang mala-flagship na device pero wala ka pang budget, well definitely, this one is good to go. Perfect na tong kanyang display guys sa panonood ng mga movies, videos, and even pagdating sa pag-scroll guys, perfect to with its 120Hz refresh rate na talaga namang napakabilis, napaka-smooth, and wala talaga akong naging problema habang ginagamit etong si Infinix Hot 50 Pro Plus. Hindi ko alam yung presyo nito, aakalain ko na around 20k siya, pero guess what? Alam ko naman, below 9k lang. So, better check this out. Now, when it comes to the performance naman, baka binaba na to ng Infinix. Baka pangit to. Well, guys, don't worry. Etong po ito ay nag-run ng Android 14 with XOS 14.5 ng Infinix. And pagdating sa kanyang processor, it has the newest, most powerful compared sa G99, which is the MediaTek Helio G100. This is an octa-core CPU with Mali G57 MC2 naman pagdating sa kanyang GPU. And para sa akin, guys, okay na talaga to. So far dito sa Antutu benchmark, nakakuha po siya ng 435,000 sa latest na Antutu benchmark. And kapag ginagamit natin siya in person, especially kapag mga multitasking, walang lag, legit, napaka-smooth, napaka-responsive nitong Infinix Hot 50 Pro Plus kapag casual user ka lang. Ngayon, try naman natin sa gaming. Dito guys, sa Mobile Legends, meron na po siyang high frame rate with ultra graphics and medyo kulang yon. So, sana magkaroon ng ultra. Pero since halos kasing katulad lang sila ng G99, guess hindi na magkakaroon to. Pero pagdating sa gameplay naman, para naka-ultra pa rin. It's because meron ng 360Hz touch sampling rate etong si Infinix Hot 50 Pro Plus. So, dahil dyan, napaka-responsive na ng ating mga touch dito habang naglaro. Kaya naman, makakapaglaro ka talaga dito ng maayos. Pwede mo tong gamitin pang rank game. Pwede mo tong gamitin pang grind. Kung wala ka pang budget sa mga flagship phones, okay na etong si Infinix Hot 50 Pro Plus. Napakaganda nito guys. Napaka-playable, napaka-smooth ng Mobile Legends dito. Especially kapag maganda rin yung inyong connection. Overall, sa aking testing ng Mobile Legends, hindi naman siya umiinit. And nagustuhan ko talaga yung performance nitong Infinix Hot 50 Pro Plus so far. Dito naman sa Call of Duty guys, meron tayong high graphics with medium frame rate. As you can see, napaka-playable and so immersive nitong Call of Duty with this phone since meron na po siyang number 1, dual speaker na napakalakas, and number 2, curved AMOLED display na talaga namang kitang-kita mo lahat clearly dito habang naglaro. So, recommended ko to para sa mga gusto ng malaking display and para sa mga taong ayaw ng mga malalaking bezel. Magugustuhan nyo talaga to guys, legit. Habang tumatagal dito sa Call of Duty guys, syempre, iinit siya ng konti and magkakaroon siya ng thermal throttling kapag tinuloy-tuloy nyo talaga siya habang naglaro sa mainit na lugar. So, yung recommended ko dito is that maglaro kayo sa malamig na lugar o di ka naman sa harap ng electric fan. In that way, hindi kayo magkakaroon ng thermal throttling, which is yun yung magkakos ng lag or mga frame drops. Dito naman sa Hawk guys, or Honor of Kings, halos magkapares lang sa sinabi ko sa Mobile Legends. Smooth na smooth pa rin itong phone ito. Wala siyang mga lag, wala siyang mga frame drops kapag kayo ay naglaro sa isang malamig na lugar. So, yun lang talaga yung mga dapat yung tandaan. Dapat kayong maglaro sa malamig na lugar in order for you to play well and without any problems at all. So far, pasadong-pasado na to sa aking gaming test. Pero syempre, kapag gusto mong maglaro ng mga mas graphic intensive pa dito, well, definitely, hindi ko na mararecommend yun. Dito lang sa mga games na na-mention ko guys, recommended ko na etong si Infinix Hot 50 Pro Plus. Malakas na yung performance niya para sa akin. Now, let's talk about the battery. So, eto guys, akalain nyo ba na mayroon tong 5,000 mAh battery? Well, unang-una, hindi ko rin inaakala yun. But, totoo yun. Etong phone ito ay meron ng 5,000 mAh battery with 33 watts of fast charging. So, kapag kayo ay gumagamit itong phone ito guys, aabot ka ng up to 2 days kapag mahina ka talagang gumamit. Pero kapag heavy user ka, well, definitely aabot ka lang ng 1 day with this phone. Saktong 1 day lang. Pagkagabi, charge na naman. When it comes to charging naman, makakakuha ka ng up to 50% in just 26 minutes
And 1 hour and 15 minutes naman from 0 to 100%. So, ganun kabilis yung 33 watts na nandito kay Infinix Hot 50 Pro Plus, which is napakaganda na, especially at this price point. Si Infinix, Tecno, and Itel lang talaga yun ang kakagawa nun, which is para sa akin, amazing pa rin na nilagay nila dito kay Infinix Hot 50 Pro Plus. Parang perfect na siya, diba? Now, let's talk about one of the main things na nagustuhan ko about this phone, which is yung kanyang camera. Ito ay meron ng 50MP main camera plus 2MP dito sa kanyang likod. And also, it has 13MP selfie camera. Ngayon, kung makikita nyo naman, maganda talaga yung mga nakuha kong shots using this phone. Napaka-natural niya. Okay na okay siya even outdoor or indoor. As long as meron kang decent lighting, makakakuha ka ng napakagandang larawan using this phone. And napaka-sharp din niya. Yung colors niya is true to life. That is why most of the time, ay makakakuha ka talaga ng natural photo dito, which is tamang-tama talaga yung skin tone mo. And yung blur naman ng kanyang portrait is okay na okay din. Napaka-on point and recommended ko na to para sa mga gustong kumuha ng mga portrait shots. It's because kuhang-kuha niya yung tamang kulay mo. Tapos maganda pa yung background blur niya. So perfect combination, 'di ba? Also sa kanyang selfie camera naman, halos ganun pa rin naman. Kaso nga lang medyo lower quality na siya dahil nga 13MP lang yung kanyang selfie camera. But overall, halos the same lang pagdating sa kanyang color production and pagiging natural. Kailangan niya lang talaga ng isang decent lighting and magandang pagkaka-angle. Kapag nakuha mo yon and na-master mo yon, makakakuha talaga kayo somehow ng magandang picture. Ganun yung mga professional na mga photographer, diba? Comment kayo dyan. Sa video quality naman nitong phone ito, guys, makakakuha na tayo ng up to 2K at 30fps, both main camera and selfie camera. Pero yung nagustuhan ko talaga dito is yung option na 1080p at 60fps. Yun yung gusto ko. Kaya naman ngayon, papakitaan ko na lang kayo ng sample. So this is the video quality using the Infinix Hot 50 Pro Plus sa kanyang main camera, 1080p at 60fps, and also the audio is coming from this phone. And ngayon, try naman natin yung kanyang selfie. So guys, eto naman yung selfie video camera ng Infinix Hot 50 Pro Plus. Yung audio na rin is galing dito. So ano sa tingin nyo? Comment down below. This is the video quality used. Now, so far guys, sa mga result na nakita ko dito sa phone na to is okay na okay talaga yung video quality ng kanyang back camera and even sa kanyang selfie camera. Yes, mapa-back or selfie camera man yung gagamitin nyo pang video, okay na yung result nitong Infinix Hot 50 Pro Plus. Ang haba talaga ng pangalan. Yes, overall, pagdating sa kanyang camera guys, recommended ko na to. Maganda yung kanyang napo-provide na picture and even pagdating sa kanyang video is amazing na rin. Marami na tong natalo guys at this price point. Sinasabi ko sa inyo. Yung pagkakaroon pa lang ng 1080p at 60fps, napaka-rare lang nun. Tapos ipagpalagay pa natin na medyo careless kayo habang nag-video. Tapos nabitawan nyo siya. Diba? Okay pa rin. Kasi nga, resistant na. Ayun yung maniwala. Diba? Wala namang gas-gas. Yeah, boy. Now, bonus part, yung isa sa mga gusto ko talaga dito is yung Infinix AI. Yes, yun yung isa sa mga pinakabago sa Infinix smartphone. Katulad na lamang ng kanyang AI eraser na nakalagay sa kanyang gallery. Naku po, kapag meron kayong gustong i-erase sa inyong mga background, katulad na lamang ng mga objects or even people, definitely pwede mo na yung gawin with the Infinix AI na nandito kay Infinix Hot 50 Pro Plus. Diba? Ang angas. Overall guys, after using this for a while, recommend ko pa rin etong sa Infinix Hot 50 Pro Plus. Wala pa rin nagbago. Durable pa rin siya, waterproof pa rin, and yung pinaka-importante, mura pa rin. So guys, kung nagbabala kayo na bumili na isang bagong smartphone, will definitely take advantage of this one dahil nga mas mura to kapag mas bagong release. Syempre, merong mga pre-sale, kaya naman, you better don't miss this out. Napakaganda talaga nitong phone to, tapos ang nipis lang niya. Yun talaga tayo sa pinakamanipis in the whole world as a gaming phone. Infinix Hot 50 Pro Plus is now available for a price of 8,499 and meron siyang sale sa TikTok shop which is 7,299 lang. This is now available starting October 29, 2024. So I guess that's pretty much it for this video. I hope na nag-enjoy kayo, and also guys, don't forget to subscribe kung bago pa lang dito. Marami pa tayong upcoming reviews and tech videos katulad na lamang ito. So yun na nga yun. I'm JP and this is JDin TV. Thank you for watching and God bless. Bye-bye.